Isang maligayang pakikinig na naman po sa inyong mga tagapakinig. Andito na naman tayo para sa isa na namang bagong kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Dear Kuya, tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Willie. Nag-edad ng 37 years old. Aminin ko sa inyo, Kuya, na bago ko nahanap ang aking napangasawa sa ngayon, ay marami munang babae na dumaan sa aking buhay. Hayaan niyo ko, Kuya, na ikwento ang aking pag-ibig na sana ay makapulutan ng aral at makaaliw sa inyong tagapakinig. Simulan ko ang aking kwento, Kuya, na makilala ko ang babae na kung saan ay noong una ay hindi ko man lamang ito pinapansin. Sa madaling salita, Kuya, ay hindi ko ito bet nung una. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Lina. Noon, Kuya, ay maswerteng nakapasok ako noon sa isang magandang kumpanya. At pagpasok ko pa lang ay natuwa ako dahil hindi naman gaano ka-istrikto ang mga patakaran dito. Bagay na kung saan ay gustong gusto ko naman. At dito ko nga nakilala, Kuya, si Lina, ang babae na noong una ay dinededma ko lamang ito at wala akong pakialam sa kanya. Ganon din naman siya sa akin. Masungit kasi ito noon, Kuya, at masasabi kong nakakainis ang kaniyang pag-uugali. Pero isang araw noon, Kuya, ay nang magkasabay kami ni Lina sa aming service. Pagka off-duty kasi namin, Kuya, ay sinusundo kami ng service. Ibig sabihin ay meron po kaming shuttle bus na service at ibinababa kami sa kung saan kami nakatira. Noon, Kuya, ay nakasalubong o nakasabay ko ito si Lina sa aming service. Hindi ko alam, Kuya, kung ano ang pumasok sa isip ko noon na binati ko ito si Lina. Hi, magandang gabi, sabi ko sa kanya. Magandang gabi din. Ako nga pala si Willie, ang bago niyong kasamahan. Ikaw, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nakipagkilala ako sa kanya, Kuya, dahil totoo naman na hindi ko pa alam ang kaniyang pangalan nung mga araw na iyon. Lina yung pangalan ko. Doon ko napagtanto, Kuya, na hindi naman pala ito masungit. Nagkamali pala ako sa aking akala sa kanya na masungit ito. Yun na ang pinagsimulan ng aming maging pagkakaibigan ni Lina, Kuya. At palagi ko na itong niyayaya na mag-snacks o hindi naman kaya ay
tanghalian kapag kami ay nanananghalian na. Sa makatuwid kuya ay naging malapit kami ni Lina sa bawat isa. Bagay na dumating na sa punto na naikwento ko na sa kanya ang aking mga problema sa buhay, pati na rin ang aking mga sikreto. Pero kahit ganun kuya, ay hindi ito nagkukwento si Lina sa akin ng tungkol sa buhay niya. Kung nagkukwento man siya ng buhay niya sa akin, ay yung hindi masyadong sikreto. Ngunit ako kuya, ay halos na yata ang tanang buhay ko ay naikwento ko na sa kanya. Sa makatuwid kuya ay si Lina ay malihim ito. Lumalim pa ang aming pagkakilala kuya at naramdaman ko na lang sa aking puso na parang meron akong espesyal na pagtingin dito sa babae na ito. At hindi nagtagal kuya ay naglakas loob ako para ligawan ko si Lina. Hindi siya makapaniwala noon na gusto ko siya. Nung pagsabi ko kasi sa kanya kuya na gusto ko siya ay tumawa lamang ito at hindi siya naniniwala sa aking mga sinasabi. Ngunit pinatunayan ko sa kanya kuya na totoo ang aking nararamdaman para sa kanya. Bagong taon noon at bakasyon namin at nabalitaan ko ito at nabalitaan ko kuya na uuwi si Lina sa kanilang probinsya. Tinanong ko sa kanya kung pwede ba akong sumama. Tinanong niya ko kung ano naman daw ang aking gagawin doon sa kanila dahil baka daw mabuboring lang ako. Probinsyang-probinsya kasi iyon at baka daw hindi ako tumagal. Walang problema. Ang gusto ko lang payagan mo akong sumama sa iyo. Yun kung gusto mo. Sabi ko sa kanya kuya, wala naman problema Willie. Basta pinapangunahan na kita na hindi masaya sa amin. Okay lang. Kaya ko. Kahit gaano pa kalungkot ang probinsya niyo. Tsaka, wala naman sigurong lugar na napakalungkot, di ba? At kung meron man, okay lang. Basta ba kasama kita. Che, bolero. Sagot niya sa akin kuya na habang natatawa. Pero tama ang aking sinabi sa kanya kuya na kahit ang lugar nila ang pinakamalungkot sa lahat ay nanaisin ko pa rin na pumunta basta makasama ko lamang ang babae na labis kong minamahal. At sumama nga ako kuya sa bahay nila Lina. Pagkadating namin sa bahay nila ay hindi naman kagandahan ang bahay nila, ngunit natutuwa ako dahil maayos naman ang mga tao na nakatira doon. Bagay na ginusto ko ang magpabalik-balik
sa kanilang lugar. Doon kami nagkasalubong or doon namin na ipinagdiwang ang bagong taon sa bahay nila Lina. At habang namamalagi kami doon, kuya, ay patuloy pa rin ako na nangliligaw sa kanya. Lina, alam mo ba, isa sa dahilan ko na sumama sa'yo para mapatunayan ko na mahal kita. Willie, seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? Sagot niya sa akin. Hindi naman ako mag-aaksaya ng panahon para magligaw sa'yo kung hindi totoo yung nararamdaman ko. Pero marami namang babae dyan. Bakit ako pa? Kung pwede nga lang turuan yung puso, turuan ko na lang na hindi lang ikaw. Iba na lang. Kaso hindi pwede. Hindi pwedeng turuan yung puso, Lina. Sagot ko sa kanya, kuya. Hindi nagtagal, kuya, ay nakamtan ko rin ang matamis na oo ni Lina. Sinagot na rin niya ako sa wakas. Siguro ay pagkalipas ng 6 na buwan. 6 na buwan kong sinuyo ang aking pinakamamahal. Noon, kuya, ay masayang-masaya ako. Dahil sa wakas ay nakamtan ko na ang pag-ibig ng babae na aking minamahal. Hanggang sa hindi inaasahan, kuya, ay may mangyari sa amin ni Lina. At nagbunga ito. Noon, kuya, ay hindi pa alam ng mga pamilya at magulang ni Lina na meron na nga boyfriend ito. At nung nabuntis ito, kuya, ay hindi na namin kaya pang itago ang aming relasyon. Kaya lang naman namin tinago ang aming relasyon noon dahil ayaw pa niya malaman ng kanyang mga magulang. Dahil daw baka pagagalitan daw siya nito. Noon kasi, kuya, ay tumutulong pa si Lina sa kanyang mga magulang. At natatakot daw siya na malaman ng kanyang mga magulang na meron na itong boyfriend. Kaya nakiusap siya sa akin na itago lang muna namin ang aming relasyon. Pumayag naman ako, kuya, at nung nabuntis nga ito ay hindi na namin kaya pang itago ang aming relasyon dahil unti-unti nang lumalaki ang tiyan nito. Isang araw noon na biglang dumalaw ang kanyang mama sa kanya. Nagulat ito, kuya, sa nakita. Noon ay magtatatlong buwan na ang tiyan ni Lina at tinanong niya ito. Nagtanong ang mama ni Lina sa kanya kung buntis pa ito. Nag-aalangan man na sumagot ang aking nobya ay wala na siyang magagawa kundi aminin na lamang sa kanyang ina na buntis nga ito. Natatakot noon ang aking nobya, kuya,
dahil baka magalit yung kanyang nanay. Ngunit nung isinabi ni Lina sa kanyang mama na buntis nga ito, ay biglang natahimik ang kanyang mama. At maya-maya pa ay nagsalita ng, "Sino ang ama ng iyong pinagbubuntis?" "Kasama ko sa trabaho, ma," sagot ng aking girlfriend. "Papuntahin mo siya sa bahay. Kailangan siya makita ng papa mo. At kailangan din namin siya makausap." "Sige, ma. Papuntahin ko siya sa ating bahay. Pero pakiusap, ma. Huwag sana kayong magalit sa amin. O di naman kaya ay sa akin. Pasensya na kayo, ma. Pagalit man kami, nandyan na yan . Kaya papuntahin mo na lamang yung nobyo mo sa bahay para pag-usapan namin ang inyong kasal." Noon, kuya, ay sinabi kaagad sa akin ni Lina na kailangan ko daw pumunta sa kanilang bahay. Nang sa ganon ay mapag-usapan nga daw namin at ng kanyang mga magulang ang aming kasal. Ako man, kuya, ay nabigla sa sinabi niya. Hindi ako nabigla na pupunta ako sa bahay nila, kundi nabigla ako, kuya, dahil nabanggit niya ang kasal. Hindi ko alam, kuya, pero parang hindi pa naman ako handa na magpakasal sana sa kanya noon. Pero sabi ko na lamang sa aking sarili, mahal na mahal ko si Lina. At gusto ko rin naman ng ideya na magpapakasal kami. Kaya lamang ay parang nagkakaroon pa ako ng pagdadalawang isip kung ready na nga ba talaga ako pumasok sa buhay may pamilya. Pumayag naman ako sa sinabi ni Lina, kuya, at pagkalipas ng isang linggo ay pumunta kami sa kanilang probinsya. Bumalik kami sa kanilang probinsya para makipag-usap sa aking magiging soon manugang. Noon, kuya, ay nalungkot pa ako ng pagpunta namin sa bahay ni Lina ay hindi ko kasama ang aking parents sapagkat si tatay noon ay mayroong sakit. Si nanay naman dahil hindi niya maiwan si tatay kasi may sakit. Sa makatuwid, kuya, ay ako mag-isa ang humarap sa mga parents ni Lina. Sabi ko ay, kaya ko ito. Humingi naman ng pasensya ang aking tatay, kuya, na hindi niya ako masasamaan sa pagpunta sa bahay nila Lina. Pasensya ka na, iyo, ha. Hindi kita masasamaan sa punta sa bahay nila Lina. Gustuin ko man, iyo, pero hindi ko kaya ang aking katawan. Saad ng aking tatay. Okay lang, tay.
Kaya ko to. Basta magpagaling kayo para makakatin kayo sa kasal ko. Oo anak, papagaling ako. Gusto ko pang makita at makarga yung apo ko sa iyo. Sabi ng aking ama. Noon kuya ay agad na ako nagpaalam sa aking ama para magpunta doon sa bahay nila Lina. Medyo malayo-layo pa kasi ang aming biyahin papunta sa kanilang probensya. Pagdating namin sa bahay nila Lina ay walang imik ang kanyang papa, pati na rin ang kanyang mama. Noon kuya ay si Lina muna nag-usap at ang kanyang mga magulang. Maya-maya pa ay ipinatawag ako sa sala ng kanyang mga magulang. Kuya, punta ka daw doon kila mama at kay Ate Lina. Sabi sa akin ng kababatang kapatid ni Lina. Sige. Medyo tinakot pa ako noon ng kababatang kapatid ng aking nobya. Sabi sa akin ay, "Hala, lagot ka kuya," sabi sa akin. Napatawa lamang ako at habang naghahakbang pasunod sa kababatang kapatid ni Lina. Pagpasok ko kuya sa kanilang kwarto ay agad akong, "Magandang hapon po tita." Dito, sabi ko sa mga magulang niya na diretso ang tingin sa akin. Kumakabog-kabog ang dibdib ko noon kuya na para bang may naghahabulang mga daga. Nakakatawa di ba? Pero yun ang totoo. Pero dahil sa pagmamahal ko kay Lina at gusto kong mapatunayan sa kanya nang mahal ko nga siya ay tiniis ko ang kaba at takot sa aking damdamin. Paano ito? Dahil buntis na ang aming anak. Ano ba ang plano mo? Pangbungad na salita sa akin ng kanyang papa. Tito, pananagutan ko naman po si Lina. Hindi ko naman siya pababayaan. Dapat lang. Dahil mahal na mahal namin ang anak namin. Mahal ko din si Lina dito at huwag po kayong magkalala. Kaya ko namang panagutan ng bata sa kanyang tiyan. Saan nga pala yung mga magulang mo? Bakit hindi mo kasama? Sagot naman ng kanyang mama. Ipinaliwanag ko sa kanila kuya ang dahilan na kung bakit hindi nakasama ang aking mga magulang. Bagay na sinangayunan naman ni Lina dahil alam naman ni Lina na totoo ang aking sinasabi. Gusto kong may kasal kayo ni Lina sa lalong madaling panahon, sabi ng kanyang papa. Tito, o pwede bang mag-ipon muna ako kasi wala pa akong sapat na pera.
para sa kasal namin ni Lina. Sabi ko sa kanyang papa, alam mo Willie, hindi naman kailangan ng mag-arbong kasal. Ang mahalaga ay mapanindigan mo ang aming anak. Ayoko kasing matsismis dito sa barangay na nabuntis ang aking anak na walang nagpakasal sa kanya. Hindi na kailangan yung bongga. Kahit nga gulay lamang okay na. May kasal lamang kayo. Wala na akong nagawa kuya at pumayag na lamang sa gusto niya. Pumayag na lamang sa gusto ng mga magulang ng aking nobya. Ngunit ang bagay na yun kuya ay gusto ko naman. Gusto ko rin naman na lumagay sa tahimik nung isinabi sa akin na pakasalan ko ang kanilang anak. Sabi ko sa akin sarili ay siguro ito na ang pagkakataon para manahimik na ako kasama ni Lina. At hanggang dito na lamang muna ang first part ng ating kwento. Abangan po ninyo ang pagpapatuloy ng kwento ni Willie dito lang sa ating channel. At nga pala abangan po ninyo ang mahiwagang tanong. At ito na nga ang mahiwagang tanong natin sa kwento na ito. Sino ang pangalan ng girlfriend ni Willie? Again, sino ang pangalan ng girlfriend ni Willie? I-comment po ninyo ang inyong sagot at pipili kami ng mananalo sa bawat buwan. Sa bawat katapusan ng buwan ay magrarapol kami ng mananalo at ang mananalo ay dalawa, isang 500 peso at isang 1,000 pesos. Kaya i-comment na ang inyong sagot dito sa story na ito. At hanggang sa muli, bye-bye!